Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Ay naku, nakalimutan ko yung akin. Anyway, nakabib po ako. Pag kumakain po ako, nagbibib ko. Kasi sa gaya na sinabi ko, para sa mga new subscriber, sa mga old subscriber, alam nilang pagdating sa kainan, napakadugyot ko. na i-stain yung aking mga shirt, lalo pag puti ang aking suot. So ngayon, meron po akong actually yung una si Nap, dirigaluhan niya po ako nito, kaso wala na, matanda na po, ilang taon na po yun. So bumili po ako ng bago. So ito, kaya lang ito yung para talaga ito sa mga senior citizen. Ang lunch ko for today, hindi po ako kakain na gaya na sinabi ko, nagluto po ako ng sotanghon, kaso nga may offer sa akin ang J2H Asian Fusion. Nalala nyo yung grocery na aking vlog. Nalala nyo, nag-grocery ako doon at meron nag-bash pa sa akin doon. Sinabihan po akong matanda, gurang. concern siya kunwari sa akin. Kala mo, kilala niya ako na alam niya yung sakit ko. May sakit daw ako sa puso. Ano siya, doktor? Oo, may nagbash sa akin. Parang sila nakakaalam na, sinabi ko lang diabetic lang ako. Tapos lahat sila akala ang nangyayari is para po silang ganito po ako magkumain. Ayoko ho may kalat ko. OC nga. Ayoko na may kalat. So, ilalagay ko dito kasi magkakalat po ako for sure pagdating sa pagkain. So, anyway, pakita ko sa inyo. Ang J2H kasi, meron silang grab, yung tawag doon? Grab and go. I-announce na sa Facebook, doon sa tindahan nila. So, those who's, mga Patreon ng store nila, sa Lacy kasi ito yung Lacy is malapit sa Olympia. Sa Olympia is where capital of Washington State. Bababa yon, down south, going south. So anyway, marami po silang pagkain. Nakita nyo yung kumain ako ng halo-halo, kumain ako ng lomi. Yun, sa grab and go nila yon. Ngayon, mag-o-order ka, ako mabuti naman si Beth kanina, text siya sa akin, gusto mo ba ng empanadang vegan? Of course, sino bang hindi kakain ng vegan? Nakita nyo, napakalaki Saka makakita at saka po, masarap din po si Beth mismo, masarap po siyang masarap siyang gumawa ng empanada din. So, ako marunong ako mag-empanada, pero ayoko ng pag tinatamad na ako, sobrang busy ko, ayoko na pong gumawa. Kahit nakapikit, alam ko, may isa pang nagkikrave po kung gumawa is para sa mga new subscriber. Ang dami ko. Thank you very much for subscribing. Yung isa nga, sabi niya, enjoy daw po siya sa aking vlog. Yung last year, gumawa po ako ng madaming sariwa, 2 beses, vegetables, lumpiang sariwa, at saka isang ubod. Alam niyo kung saan ko po nabibili ang ubod? Sa grocery, nasa lata lang pala yon. Yun ang palm, it's a palm something. Bunga ng palm. So anyway, ubod daw yon. So, tingnan natin, makabili ko ulit, makagawa na naman tayo ng lumpiang sarili. Alam niyo, sa totoo lang, ang init-init ngayon dito. Grabe. So anyway, may 2 sauce dito. May 2 sauce. Masarap po ito. At kakain po tayo. Okay. Dear Lord, we just want to thank you, Lord God, for a fruitful day. Today, even it's just a half day. And thank you for the blessings that you have given us. Thank you for everything that you've done to our lives. And Lord, bless this food and make this food be as a nourishment in my physical body. And Lord, bless us here in the office. Bless Nap as he is right now eating his lunch in the kitchen. And Lord, I will just put everything the rest of the day into your hands in Jesus' name. Amen. So, lagi po tayo nagpipray. Totoo yan. Pero minsan, pag maraming tao,
nagkakanya-kanyang prayer na lang po kami. Minsan, you don't need to shout it out. You just pray it silently. Just mag-thank you. Thank you, Lord. Ito po, sumobra po. Dito muna tayo mag-umpisa. Huwag tayo mag-umpisa dito. Umpisa tayo dito. Akala nyo, hindi ko kaya ubusin to. Kaya ko to ubusin. Last week, meron na po to. Supposedly, in-invite ko si Manay, Dina. Kasi yung the rest of my lumpia, kay Manay Dina. Ito po ang lunch namin ni Nap. Si Lucci, every time order ako nito, hindi siya pupunta sa office, sa bahay. So wala siyang ganito. So uuwi po ako na ako po ang didilig ng ng aking garden. Of course, sobrang init po. Kailangan talaga ng aking siguro nakaligo na ako kanina umaga, baka maligo pa ako uli. Kasi alam nyo, pag ako nagdidilig, basang-basa po talaga. Basang-basa sa ulan. Namiss ko nga yung maligo sa ulan. Opo, isa po ako doon, kahit matanda na po ako, kahit nung college ako, pag umuwi ako sa probinsya at umuulan, sabi ko sa inyo supposedly maglalagay si daddy na swimming pool dun sa gilid ng bahay namin. Kasi nag-open na yun kasi ganito nangyari. Kapatid ng daddy ko, kapatid ng mami ko, tapos may pinsan pa ang daddy ko, na sabi ko kay daddy, meron daw Yamashita dun sa aming lupa. Kasi po, yung lupa ng minanang mami ko, 3,000 3,300, parang gano'n, square meters. Malaki yung bahay namin. Hindi yung bahay namin, kundi yung area ng bahay namin, pwede ka pang 4 pa na bahay. Actually, yung sister ko sa likod, nagtayo na siya ng guest house. Up and down. Pero, doon sa gilid, naglagay na rin siya ng bahay ng mga aso niya, aso ko. Ako nagbahay doon. Meron siya mga doon, parang bahay kubo. Tapos yung detachable na garage namin, yun. Kung pwede yan, bahay yun pwede. Noong araw, high school na ba ako or grade school? Pumunta sila sa bahay. Nagdig sila sa lupa namin. Pati yung malaking fire tree nga sa likod ng kung where the dirty kitchen is, nadigo yun, malaking fire tree yun. Alam niyo kung ano nasa loob. Inom muna po tayo ng Fanta. Alam niyo, favorite ko to nung bata pa ko. Fanta. Excited nga po ako Mahilig po talaga ako sa orange. Tarap. Nalala niyo, yung araw merong orange pa na, yung nakaganyan, triangle na orange. Favorite ko yon. Sa mga Gen Z, hindi nila alam ko ano yun. Ewan ko kung meron pa sa Pilipinas yun. Anyway, so nagdig? So, natanggal na nila yung fire tree doon sa likod ng bahay namin. Lo and behold, alam nyo kung ano ang nakita po nila. Bigla ako talaga nakakatakot minsan ng bahay. Pero alam, mabuti na ang Panginoong Jesus na sa puso ko. Madali lang po kung pwede ko kalabanin si Satan. Get out from me, Satan. Yung talagang alam nyo kung ano yun. Puro kabaong. Daming kabaong. Sabi nga, dun nga lang namin nalaman sa registry na dati pala nung panahon ng Hapon, actually, sementeryo ng mga Hapon yon. Tapos yung banda yata kina Lolo, yun yung barracks nila. Malapit sa bahay ng lupa na po ng Lolo namin. Kasi sila magkakapatid. Sabi ko sa inyo, farmer po ang mga magulang ng Lolo. Lalo, sila yung farmer sila ng halos kalahati ng baryo kanila.
Tapos, may lupa po sila sa bayan. Malami silang lupa. Pati yung church, kasi yung unang pari doon, kapatid ng tatay ng lolo ko. Ngayon, pati yung school ko na Olpi noon, Our Lady of the Pillars, dinonate po yan ng Cortez, ng family ng lolo ko. So sila magkakapatid, syempre may baryo kami, dadaan ka sa ilog, yung panahon na yon, dadaan ka talaga sa ilog. Wala pa yung mga ibang itatago, yung Lola Pilar ko daw, kwento niya sa kay very close friends sila ng mga Carino. Yung mga Carino, si Tito Oscar Carino, yan yung dating Vice President ng Philippine National Bank dito sa New York. Huwag niyo na kanihin. During the Marcos time. Sila po may-ari ng Forex, yung Forex na box, yung balikbayan box. Sila po may-ari nun. Anyway, so, yung nga nakita na puro, kaya yung bahay po namin, kaya hanggang ngayon, sabi nila, kikwento-kwento nila, may naririnig. Ako din, nakakarinig ako may lumalakad-lakad. Wala naman lumalakad-lakad. May mga gano'n sabi ng mga natatakot sila. Ako hindi ako natatakot kasi ano lang yun ni Satan na matakot ka. Pero ako natakot nung namatay ang mami ko, nawala na mami ko, ayoko pong matulog sa kwarto niya. Sabi nila mabangong bahay, yung room. Ayoko talaga. Naiiyak ako. Ayoko. Pero totoo yun. Totoo yung meron daw silang naririnig na parang sabi ko, hindi, ayaan nyo na kung may naririnig kayong naglalakad-lakad sa bahay natin. Ibig sabihin, mga natin yan. Mga hapon na nag-guard sa atin. Pero totoo, I'm not kidding you. So, nagbungkal sila. Tapos, meron silang binungkal doon sa side. Ang laki-laki ng ang dami-dami po silang nakuhang hindi ho gold. Kabaong na mga hapon. Puro kalansay ang nakita nila doon sa isang So, ngayon, nabutas. So, sabi ni Daddy, mga luko-luko talaga itong kapatid mo, sabi ng mga daddy ko sa mami ko Sabi ng mami ko, yung pinsan mo dumating din, scammer, gano'n. Pag nag-aaway sila, alala ko, na funniest away, ang daddy ko at saka mami ko. Pag galit na galit ang mami ko, pag kami sa dining, ako kasi nag-iisa, lahat ng kapatid ko na sa Manila na. So ako tapos na ako Ako yung nandoon. Pag may galit na galit si mami, sasabihin niya sa akin. Okay? Sabihin niya sa akin. Tapos sabi mo sa daddy mo, ganito. Tapos, andito yung daddy ko. Meron, di ba sa pelikula, minsan may ganon. Ay, totoo, true to life story po yan. Ay, meron ako. Malamig. Sige. Binibigyan na po ako ni Nap ng bagong tubig. So, anyway, daddy ko naman sasagot. Ako sa akin, sabi ko, ay, bahala kayo. Nilayasan ko, kinuha ko yung pagkain ko, doon ako kumain. Ako pinaka-funny yes talaga daddy at mami ko pag sila ang Pero, kita mo away sila makita mo sa umaga, bubuksan mo yung pintuan nila, magkayakap po sila sa kama. Nagkayakapan, sabi nila, ito yung kung panahon na vlogger, nung panahon na yun ay vlogger ako, matatawa ko kayo, iba-vlog ko nanay ko at tatay ko. Magandang content silang dalawa. They love each other. Pero nung bata kami, lagi sa gaaway. Kasi, mami ko kasi, very strong-willed woman. Daddy ko, simple, kasi nga, gusto niya, very honest yung daddy ko Ayaw nga niya sociable. Minsan, namamana namin yung, maging, sasabihin na naman ng mga kaibigan, plastic ka talaga, sasabihin sa akin. Nung araw, mahilig ako mag-socialize. Pero ngayon, ayoko na masyadong socialization. I'd rather stay here and work. Kasi ayoko sayangin yung oras ko Anyway, so yun sana gagawin namin swimming pool. Yun talagang balak ng daddy ko. Kaya lang namatay na daddy ko nun. So, we fulfilled it through sa farm. Nagpatayo kami. That was during the pandemic pa nga Opo. Tapos nung nagkaroon na coronavirus yung kapatid ko tsaka yung bayaw ko, doon sila sa farm. Type ng rooms namin doon.
open, each room. Kaya, yung mga katiwala namin doon, pag inaano nilang pagkain kay Bayaw at saka sa kapatid ko, lalagay lang sa pinto, gano'n. Kaya separate sila mag-asawa. Opo. Paano hindi mo mag-coronavirus ang Bayaw ko? Alam mo, bait talaga ng Lord sa mga kapatid ko at pati Bayaw ko. So, nag-isolate sila. Kasi, vice mayor ang aking Bayaw. Siya po lahat. Di ko alam na saan yung ayoko magsalita. Yung, kasi mayor that time, pamangkin ko. Nasa Germany na kasi nandoon asawa niya. Siya ngayon ambassador ng Switzerland. Siyempre, pupunta siya sa pamilya niya kasi coronavirus eh. Punta siya sa family niya. So, naiintindihan namin. So, that time, ang Bayaw ko ang acting mayor. I understand bakit si mayor nasa Switzerland. Bayaw ko naman ang nag-suffer. Pero, so wala na sa politics ang Bayaw ko. Pamangkin ko na po ang nasa politics. Actually, ayaw ng tatay ko ang politics. Kaya lang nasa politics sa mga pamangkin ko dahil sa Bayaw ko. Dahil yung Bayaw ko, pinakamahal, best loved vice mayor ang tatay niya. Sinasabi ko sa inyo, hindi niya kailangan mag-campaign. Everybody voted for the old man. So, which is nakuha din ng boss ng aking Bayaw. Ng laki po ng votes ng Bayaw ko. Ayoko na magsalita. Pero, so anyway, yun nga po ang buhay namin. Ako po ay, dahil sa kadaldalan ko, wala pa ako nakalahati. Ubusin ko muna to, ha? Sige. Salamat po. Alam, marami na po kayo nalalaman tungkol sa buhay ko. So anyway, I hope, salamat at hindi ako nag-live. Pero nag-vlog ako ngayon. Salamat po at you're enjoying, lalo na yung ibang subscriber, lalo na new subscriber. Pag sinasabi nilang, I really enjoyed your watching your vlog. Oh my goodness, that is 100% masaya-masaya po ako. So, don't forget to like and subscribe. Let's eat the vegan empanada!